Quiet lang po tayo ha. Ay, quiet ang reset ko. And then wala na pong dadaan dito sa balon. Friends. Ay, kawit mo na. Ganyan. Okay tayo. Ito, sir. Medyo ganun ka ng konti. Ganun. Oo. Sir, hindi makita yung picture, sir. Babae lang. Magip yung kamay eh. Baba ang konti yung mic. Pusog ka kaya ito, friend. Oo. Lapit yan, hindi pang kamay. Pangit mo na. I-crop ko siya. Para Hindi mo basag yung mukha Ito ko? lang. Hindi basag yung makeup ko? Teka, angat ko lang konti ang tripod. Pawis ko na! Electric fan. Malakas yun. Ay, kaya baka pumasok. Industrial. Industrial. Ibubuga lahat kayo. Yan. Ayan. Telephone. Sorry, Ay, mga cellphone po pala po. Okay na. Ay, mga cellphone off. Okay na? Ay, okay na to, Ay. Sa'yo mo, Ay. Yan. Kamay. Ayan. Gusto mo iusog na lang natin yung picture frame Usog konti. pa-left? Usog konti. Yan. 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 Sabi ka na advertisement. Ah, Ay, okay putulin mo. na. Putulin mo to. Huwag na, huwag na, Sumino huwag pa na. konti. Maingay yan. Para hindi mo na mag-ingay. Okay na? Okay. Ko, ito po yung frame. Ay, maganda ba ako? Maganda. O, di ba? Ay po. Okay. Carry. Rolling, sir. Rolling tayo. Anytime. Yung kayo, ano ha? Mystica, kumusta ka na ngayon? Parang balita ko, bagong Mystica nga ngayon. Bali, bagong-bago na po ako. Kasi kung dati, mystica na nag-i-split lang o kaya nag-entertain lang, very naughty kung ano, tapos very provocative kung ano yung mga pinaggagawan ko dati. Pero itong pagbalik ko kasi from the States, kailangan mag-tone down na ako. Kailangan i-reinvent ko yung sarili ko. Not totally naman na talagang iniba ko. Kasi gumagamit pa rin ako ng mga wigs or whatever, mga sombrero. Pero yung pananaw sa buhay, kasi life is not all about entertainment. Kung minsan kasi habang tumatanda ka na, pero ako bumabata pa rin eh. Kung minsan you have to do something na ano kayang gusto ko mangyari pag tumanda na ako, yung maalala ako as a split queen o kaya yung yung controversial o mas gusto ko yung mas maganda naman yung makikita nila. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpatayo ng Mystica Charity Foundation ko. And then, of course, affiliated din kami sa Better Globe. So, ngayon, I was very lucky na ako yung pinili ng isang Norwegian company na maging managing director dito sa Pilipinas. Bago natin isa-isahin yung mga nabanggit mo, di ba? Balik-tanawin muna natin yung showbiz mo noon na noon laman ka ng mga kontrobersiya, issue, di ba? Ano yung pinaka-controversial na issue sa'yo na hindi mo malilimutan sa buong showbiz career mo? Ang sa akin lang naman po, marami. Sa sobrang dami. Pero yun nga lang po kasi noong I was invited by Nay Christie sa kanyang programa noon sa ibang istasyon. So ngayon, since naman ako very sensitive din, hindi rin talaga mawala yung feeling na ang feeling ko talaga para bang napadaplisan ako. Which is very true. Inaamin ko naman eh. Alam ko naman na si Nay Christie, marami siyang mga sinasabi niya sa akin, no, na against sa akin. Pero going back, na-realize ko na, nga naman, tama nga naman siya. Kasi sabi niya na, yung para kung gusto ko talagang igalang ako, o kaya so sa pananamit, o kaya sa yung pagpe-perform, o kaya sa kuko, ganon. So, lahat ng mga yon na-realize ko na tama nga naman siya. Kung gusto mo talagang gumawa ng isang bagay sa showbiz, you have to set a good example. Hindi yung bad, hindi yung negative. So, inaamin ko naman po na siguro sumobra lang noon kung ano yung mga kasi para bang na-overexcite, yung sobrang excitement na yun yung
mga pangyayari sa akin noon. Kaya siguro na-overwhelmed ako sa kasikatan o kaya ano, pero kung sabihin man natin na naging positive naman yung iba, pero to the point na negative na at the end. So that's the reason na kailangang i-stop ko na rin. Sabi ko, siguro tama na para magpahinga na ako. Kasi wala na ginawa ko na lahat, diba? Lahat ng mga controversial or whatever para pag-usapan, nandun na lahat Kaya sabi ko naman, para naman wala na silang masabi, sige, exit na muna ako. Pero hindi ko talaga binalak na babalik pa. Kasi akala ko, 5 years in showbiz, akala ko tama na yon. So when I realized na masyadong lonely yung naging buhay ko doon, andun nga sa akin ang katsaganaan or whatever. Dahil sabi ko, pwede na ako mag-retire kasi okay na ako, di ba? Settled na ako. Pero sabi ko, I was very lonely. So, kailangan bumalik ako dito. So, hindi alam ng lahat na ang unang pinuntahan ko, si Nay Christy. Akala kasi ng iba, hanggang ngayon magkaaway pa kami. Pinuntahan ko siya kasi at that time, binibisita ko naman si Mami Rose Flaminiano. So, nagkataon naman na sa baba yung kanyang, yung kanyang, anong tawag doon? Gallery. Oo, gallery, ayun. So, pinuntahan ko siya. Alam ko na, na medyo, siguro surprise siya kasi of course, ba't nandito si Missy? Yung ginagawa niya. Pero pinakapalan ko na lang po yung mukha ko. Alam ko naman na si Nay Christy, pag in-approach mo naman yan, okay naman. Kasi katulad nung unang-una, di ba? Siya yung una talaga na nagsulat sa akin ng yung medyo na napadaplisan din ako. Pero noong sinabi ko sa kanya na, Nay, ganito, sabi ko, ako lang naman po, yung image ko lang po. So, okay na kami. Pero, yun, hanggang sa may mga pagkakataon na naman kasi na nakalimutan ko na naman yung mga advice niya. Medyo nag-over the limit na naman ako. Tapos, bigla na lang tumigas na yung ulo ko. Kaya, yun, tuloy-tuloy na yung galit niya sa akin. Pero at least kahit papano, nung pinuntahan ko lately, at least nasabi sa kanya na, Nay Christy, you were right. Sinunod ko, wala na akong kuko. Wala na rin yung mga yung damit ng mga malalaswa, whatever, provocative, pati yung mga intriga, talagang iniwasan ko na rin kasi I don't need it. So, anong learnings mo sa showbiz? Marami akong na-learn. Katulad ng mga bagay na kung minsan, oo nga, showbiz ka, di ba? Pinag-uusapan ka, pero kailangan naman na isipin mo rin na you cannot please everybody. Hindi lahat ay natutuwa sa'yo kung ano yung pinagkagawan mo. Meron din mga bagay-bagay na porke artista ka, sasabihin na, wala akong pakialam, sikat na ako, okay, kumikita naman ako, mayaman ako, yung mga ganun, diba? Sabihin mo, I have all the right, wala akong pakialam mo yung sabihin ng mundo, pero sometimes, you still have to consider kung ano yung feelings nila. Kasi once you are a celebrity, kailangan isa kang huwaran. Hindi yung pangit na maging hindi magandang halimbawa. So ngayon, para naging para ba naman talagang naging twist naman yung ginawa ko. So when I came here, naging motivational speaker na ako, may charity foundation na ako, managing director na ako ng Better Globe Marketing Philippines Incorporated. Yun, gusto ko rin pag-usapan din kasi yung trabaho ngayon as the managing director kasi which is affiliated naman kasi sa Mystica Charity Foundation ko. So ito kasi yung charity system na kung ano yung i-donate mo ngayon, ibinabalik namin in 20 years time. Kasi pag nag-donate ka, a part of your donation, magtatanim kami sa Kenya. Kasi may Better Globe Forestry kami. So, hindi naman yung nag-donate ka lang, tapos magde-depreciate kung ano yung katulad ng wheelchair o kaya yung mga bagay-bagay na bibilhin para sa, diba, para sa mga PWDs, yung mga persons with disabilities, o kaya yung mga street kids, o kaya yung mga unfortunate ones. Hindi Kundi, commodity is tree. Yung tree, pag itinanim mo yan, lumalago yung kanyang, diba, yung kanyang dimension. So, ang pera, lumalago din. Yung value niya later in 20 years time, lumalaki din. And that's the reason na willing kaming ibalik o kaya mag-share naman na parang reward sa kanila ng 12.25 times. Parang so, environmentalist. Environmentalist, yes. Pero ano nagtulak sa'yo para sa ganitong advocacy? Well, siguro tawag na lang po ng siguro dahil yun, nag-isip talaga ako when I came here. Wala naman akong pinag-consultan na or whatever. Basta inisip ko lang, ano ba kaya ang dapat kong gawin na hindi na ganon, hindi na katulad ng dati. So naisip ko, number one,
na kailangan pangalagaan natin ang environment. Kasi, sino makikinabang? Tayo rin. Tayo ang gumagawa ng problema. Tayo rin ang makagawa ng solusyon. So, if we come to think about it, kung tayong lahat ay magtulong-tulungan at isipin natin kung anong dapat natin mai-contribute. Kasi, nakikita natin may mga floods, typhoons, mga tsunami, mga hindi natin alam na ang pagtatanim ng tree ay nakakatulong talaga ng malaki yan. Kaya iyon ang number 1 na naisipan ko. And it so happened kasi na yung boss ko si Mr. Rino Solberg, yun nga, nakita rin niya na may leadership ako. Pero hindi ganun-ganun na lang, na basta na lang ibibigay nila yung posisyon na ganun. They had to give me yung 8 pages na parang personal assessment test kung talagang may leadership ako. Kasi nung nakita nila yung website ko, tapos nakita yung pinagagawan ko, sabi, how can she be considered as managing director? Eh, ganito naman nakikita nila. So, kailangan i-test nila ako. 8 pages. Nakapasa ako, nakita nila kung kinakailangan daw ng isang commander-in-chief, ako daw ang number 1 na isasalang nila. Parang hindi ba mahirap sa'yo being a mystica, known for ganito, na gimikera, sinasabi ng gimikera. But ang hirap, di ba, i-cascade yung ganitong message sa mga... Oo. Pero alam mo, sa totoo lang, kasi nagbe-base sila kung ano yung pinagkagawan ko ngayon. And of course, pag nagkamali ka naman, you have to accept talaga nagkamali ka. Hindi pwede na kalimutan mo na yun, mystica na yun. Pero naging part ng mystica yon. So of course, hindi mawawala yun sa utak ng tao. So the only way, hindi naman totally ma-erase yun. The only way para ma-change kung ano yung paniniwala nila is to show something good, to show something better. Kasi kung hindi mo ipapakita yon, kung dati ganun pa rin, tapos ganun pa rin ipapakita mo, walang maniniwala talaga sa'yo. Tao lang ako, di ba? Kung ganun man noon, kasagsagan ko, tapos of course, hindi ko naman sabihin na lahat yun ay talagang ginawa ko or whatever. Kasi kung minsan, para bang I went through the flow di ba? Kung ano na yung mga lumalabas noon kasi, of course, ako lang palaban kasi kung ano na nababasa ko, sige, laban din, mga ganon. Pinatulan ko rin po kasi. So, walang pagsisisi on your part? Wala namang pagsisisi. It's a part of my learning experience. Marami akong lessons na na-learn. And of course, through the advice of Nay Christy, sabihin ko na, inisip ko rin talaga ang mga yun, na she was right. Ang mahirap kasi yung alam mo tama, tapos hindi mo sinasabing tama Dahil sinasabi pa rin na, hindi, ako wala siyang pakialam mo mga ganun-ganyan. Pero as of now, deep inside my heart, pwede ko masabi na, Nay Christy, isa siya sa mga nagpabago sa akin. Kasi kailanman hindi ko nakalimutan kung ano mga isinulat niya. Hindi ko nakalimutan na tama talaga yung mga pinagsasabi niya sa akin noon. So, pasaway lang kasi ako dati. So, babalikan mo itong ganito. Kunwari, bibigyan ka ng isang pagkakataon na going back to showbiz, yung start mo sa showbiz, ganito pa rin yung start mo. Mystica, na split queen, gimikera, and all. Well, noon, sabi ko, nakatulong ng malaki. Pero, if I have to go back again, if I have to start again, siguro, hindi. I could have started in a way na meron naman akong talento. Diba? Bakit ko pa gawin yun? At alam ni Nay Christy yan. Siya na mismo nagsabi sa akin na, alam mo, sayang ang boses mo, Iha. Sayang ang talento mo. Hindi yun ang nakilala sa'yo. Kung hindi ka, pagkabawang mo na, kung saan-saan ka na lang sumasaw. Iyon ang statement niya. Hindi ko makakalimutan. Which is tama siya. And I am so proud. At in-acknowledge naman niya na, I have the talent. Alam naman niya Hindi magsasalita si Nay Christy ng ganun kung alam niya, wala akong talento. So, at I'm so glad naman at nasabi niya yun. So, masasabi mo ba na naging cruel sa'yo ang showbiz? Not necessarily. Nung una, mahal ako, di ba? Akala nila na-entertain, ganun, ganyan. Pero at the end, hindi na sila na-entertain. Kasi, para bang it was too much na to handle, di ba? Instead of, sasabihin natin na na-entertain ko sila, na-iritado na sila, na-irritate na talaga sila. Kasi ako din, hindi ko na rin makontrol. Kasi, of course, kung kaliwat kanan na rin naman yung mga banat sa'yo, of course, na talagang, hindi ko na rin talaga ma-stop yung sarili ko, lumalaban na rin talaga ako. Kahit sabihin man nila, gimmick ba ito, ganun, hindi ang mga nangyari nun kung minsan, sila na lang yung gumagawa. Tapos, ako naman, I have to defend myself. Kahit alam ko wala naman nangyaring gano'n. Parang, sige na lang, para na lang
O ganon. Parang naki-ride on na rin ako. Pero of course, at the end, ako ang nag-suffer.